Hi guys, magandang gabi sa inyo lahat. Vice President Sara Duterte binanatan si Bongbong Marcos dito po sa kanyang latest interview. Nagpunta po siya sa mga nasalanta ng bagyo at na-interview siya ng mga media. At ito po yung sinabi niya, mukhang yung ICI ay ginawa lamang para kontrolin yung istorya at narrative sa corruption scandal. Eh, sino ba nag-create ng ICI? Hindi ba't si Bongbong Marcos? O, kaya si Bongbong Marcos ang binabanatan niya dito. Ha? Gustong sabihin ni BP Sara, kinreate ni Bongbong Marcos ang ICI para kontrolin yung istorya at narrative sa corruption scandal. Yung kwento po nila, yun ang gusto nilang ipalabas ng ICI. Kapag hindi nila kwento o ayaw nila diyan, hindi yun lalabas. Kung iisipin po ninyo, yung ating gobyerno, napakakapangyarihan na po. Powerful na po yung ating gobyerno. Unang-una, yung ating judicial system gumagana. Number 1. Number 2, mayroon tayong ombudsman. Number 3, meron tayong DOJ. Number 4, meron tayong NBI, National Bureau of Investigation. Lahat po yan pwedeng mag-imbestiga, lalong-lalo na yung Supreme Court. Pwede silang gumawa ng parang legal council o legal group na mag-iimbestiga dito sa flood control. Pwede po. Meron pa, pang-5, PNP na mag-i-implement kung may naipalabas ng warrant of arrest. Meron pang AFP. Ang powerful po ng gobyerno. Hindi mo na kailangan mag-create ng ICI. So, kaya kinreate yan para sa kanilang kwento. Gusto nilang kwento ito, yun ang palalabasin nila. Yung kanilang narrative. Nakikita nyo, ang daming alingas-ngas ngayon, ang daming chismis, ang bilis ng shifting, no? Dolomite, kay Redon, tapos, nagkaroon ng warrant of arrest kay Bato. Ang bilis, di ba? Ang bilis ng shifting. Tapos ngayon, itong post ni Ramon Tulfo, na destabilization plot. Ito nga yung sagot ni BP Sara. Natanong din si BP Sara dyan eh. Ito yung sagot niya. Dito sinasabi ni BP Sara, itong sinasabi ni Tulfo o Ramon Tulfo na destabilization plot ay chismis lang dahil wala namang ebidensya. Ito, pakinggan nyo. Yung international law expert. VP, sabi ni Ramon Tulfo na finansya kayo ni Kong Kodong at ni Chavit Singson sa dissemination na sa government and reaction. Kasi yung mga ganyan na, kung napapansin nyo, ako ay hindi talaga ako nagbibigay ng mga aligasyon kung wala akong ebidensya. No. So, yung mga ganyan, kapag meron kang aligasyon, wala kang ebidensya, ang tawag dyan ay chismis o ang tawag sa iyo ay chismosa. Isa ka palang chismosa, ha? Ramon Tulfo. Alam nyo si Ramon Tulfo, dati pong ano yan, dating showbiz reporter. Opo, kaya si Ramon Tulfo. Meron siyang post, no, na sinagot ni Kong Pulong. Sabi ni Montulfo, kahit pitpitin daw yung bayag niya, hindi niya sasabihin kung saan niya nakukuha yung information na mayroon ng ginagawang destabilization plot kuno. Sabi ni Kong Pulong, wala ka namang bayag. Sabi ni Kong Pulong. In fact, babae lang ang pumukpok sa ulo mo. O, di ba may sinabi si Kong Pulong na ganyan? O, alam nyo ba kung sino yung tinutukoy ni Kong Pulong na babae? Si Claudine Barreto. Noong nakaaway nila ni Tulfo, si Raymart Santiago at si Claudine Barreto. Naalala ko po yung istorya na yan. Galing sila sa
Boracay ni Raymart at ni Claudine, kasama rin yung mga kaibigan niya. Tapos doon sa airport, nandoon si Ramon Tulfo na ngisi raw ng ngisi sa kanila. Kasi nga itong si Montulfo, showbiz reporter to eh. Kumbaga makakuha ng scoop, tuwan-tuwa yan. Ngisi daw ng ngisi, hindi nakilala ni Raymart. Si Ramon Tulfo pala yun. Basta nagkaupakan sila. Bugbog sarado yan si Montulfo. Ang daming black eye niyan. At ang pumukpok sa kanya sa ulo, si Claudine Barreto. Kaya naalala lang natin, naikwento lang natin para sa mga Gen Z, baka hindi yan alam, at mga millennials. Okay. Meron pa pong sinabi si VP Sara tungkol po sa ICI, no? Ayan, News 5. Puro lang investigasyon. Ayon kay Vice President Sara Duterte, tila binuo ang Independent Commission for Infrastructure, ICI, para magkaroon ng naratibo sa isyu ng korupsyon sa gobyerno. Sinabi ito ni Vice nung tanungin sa kanyang reaksyon dahil wala pa ring napapanagot kaugnay ng maanumalyang flood control projects. As early as 2023, may nakita ng mga anomalya sa budget. Alam na natin may problema sa budget. Alam natin kung sino yung mga tao na may kagagawan ng anomalya, korupsyon sa ating budget, pero hanggang ngayon wala pa ring napapanagot. Kasi nga, isa sa mastermind, si Bongbong Marcos. 2023 pa lang, sinumbong na yan ni VP Sara kay Bongbong Marcos mismo. Ang sabi niya, hindi siya nakakuha ng reaksyon. Ang sabi ni VP Sara, hindi siya pinansin. Ibig sabihin, alam niya, no, na may diferensya na yung budget, pirma pa rin siya ng pirma. Ibig sabihin, alam niya yung korupsyon na yan. Okay? So, kailangan protektahan ni Marcos Romualdez yung mga tunay na magnanakaw. Yung mga congressman, ang dami niyan. Meron nang nilabas nilabas ni Jason sa. Ayan, no. Ang dami po niya, no. Nangunguna, number 1, Ferdinand Marcos, Lisa Araneta Marcos, Sandro Marcos, Martin Romualdez, Yeda Marie Romualdez. Ayan. Kasama si Rapi Tulfo, Loren Ligarda, Ping Lacson, Tito Soto. Ang sabi ni James, meron pa isa. Meron pa. Ayan. Akbayan, Kabataan, Act Pictures, Gabriela, Laila de Lima, Janet Garin, Johnny Pimentel. Ito po yung mga quadcom, no? Nicolas Torre, Marbil, Larigat. Yan po daw ang mga tao na dapat binabantayan. Sabi ni Jason sa. So, yun po, kailangan po nilang protektahan yung mga kaalyado nila. Unang-una, dahil baka ikanta sila eh. Pangalawa, magagamit nila. Mas marami silang kakampi, mas matatag sila. No? Pero, lahat po ng mga ngayon, lahat po ng mga hindi nila kaalyado, gigipitin, gugurgurin. Ginawa nga nila sa mga vlogger yan eh. Di ba? Ginawa nga nila sa mga vlogger. Dito pa kaya sa mga sinasabing gumagawa ng destabilization plot. Ayan, mga retired colonel, mga retired sundalo. Alias Smoke, Orlando Olamit, Rodante Marcoleta, kasama sa listahan ni Ramon Tulfo. Chavit Singsong, Mike Defensor, pati si Mike Defensor kasama. Alatang chismis talaga eh. Vic Rodriguez, Ferdinand Topacio, Benjamin Magalong. Tignan nyo yung post niya. Benjamin Magalong for confirmation. Anak ng Tokwa. Alatang chismis eh. For confirm, hindi pa pala confirm. Sinasama mo na sa listahan. Di ba't ulol na ulol? Tapos sa bandang baba, possible financiers.
posibleng nagpipinance daw ng destabilization plot? BP Sara Duterte, Kong Pulong Duterte, Chavit Singson. Yung salitang posible, hindi ka na naman sigurado. Di ba? Pinagkakalat mo itong destabilization plot. Hindi ka naman pala sigurado. So, halatang chismis. So, bagay talaga sa'yo, nasabihan ka ni BP Sarang, chismosa, Ramon Tulfo. Pero, di ba? Ha? Banat ka ng banat kay Bongbong Marcos dati. Makaleni po yan si Mon Tulfo. Nung nanalo na si Bongbong Marcos, banat ka pa rin ng banat. Kaya inaway ka ni Rapi at Erwin Tulfo. Si Erwin Tulfo, ina-appoint na sa DSWD. Kaya lang, hindi pumasa sa Committee on Appointment. Si Rapi Tulfo, inaaway ka rin. Pinipigilan ka, sinasabihan ka, huwag kang bumanat kay Bongbong Marcos. Ngayon, hindi na siya bumabanat. Bakit? Alam nyo na, nabusalan na. Nabusalan na. At kaalyado na, eto na, bumabanat na sa mga Duterte. Nabusalan na, may pera na sa bunganga. Ganyan po ang trabaho niyan. Kaya ito pong mga paglilihis nila sa tunay na mga magnanakaw, hanggang 2028 po yan. Gagawa lang sila ng gagawa ng narrative ng kwento nila para magulo, para guluhin, no? Yung focus ng tao. Ang gulo na eh. Ang daming sumusulpot na mga na mga kwento. 'Di ba? Meron pong latest interview si Senator Alan Peter Cayetano. Pakinggan niyo po, panoorin niyo. Andiyan na sa YouTube yan, sa Facebook. Sa page ni Alan Peter Cayetano. Talagang yung mga masterminds ginugulo. Itong issue ng flood control. Ginugulo po. Ang dami pong mga pinapalabas nila, pinapaingay nila ng mga kwento. At marami pa yan. Marami pa. Yung kay Cheese Escudero, 'di ba? Tumanggap daw siya ng 30 million sa isang kontraktor. Ayan. Pinapaingay nila. Talagang gigipitin nila yung mga hindi nila kaalyado. Si Marcoleta, kasama na rin sa destabilization plot. At yung SOSE. Yung SOSE po, yung ginastos po sa kampanya, yun po naman ang gagawing issue, gagawing panggigipit kay Marcoleta. So halos lahat po, makagawa lang ng istorya, makagawa lang ng ibabalita. So talagang guguluhin. Yung mga ginagawa ng gobyerno, wala na pong flood control. Wala rin po silang inaakusahan, pinagbibintangan ng mga congressman maliban kay Saldico. Wala talaga. Yan talaga ang gagawin. Puro panggugoyo ang gagawin sa mga Pilipino ng ating bangag at isang pinsan ng bangag. Yan ang gagawin sa atin. Pero dehin na madudolbo ang taong bayan. Sinasabi po natin taong bayan, hindi taxpayer. Kasi sabi ng iba, huwag niyo nang sabihin taong bayan, taxpayers na lang. Yung mula po sa matanda hanggang sa pababa, bata, yan po ang taong bayan eh. Yung bagong panganak po na sanggol, bagong panganak, alam nyo ba, pagkalabas nyo, mga sanggol, pagkalabas, may utang na raw. Tama ba? Tama po eh. Pagkalabas po ng bata, may utang na eh. So, ang sinasabi ko po, yung mga ninanakaw, ng mga magnanakaw sa gobyerno, hindi lang po tax. Pati po yung inuutang natin, inuutang nila Bongbong Marcos, ni Recto sa IMF,
sa World Bank, at kung saan-saan pa. Buti nga yung South Korea, hindi binigay yung inuutang nila. Kasi ang dami rin magnanakaw na tama lang, South Korea. Hindi lang po tax ang ninanakaw, pati yung mga inuutang. No? Kaya maganda talaga taong bayan, pero depende sa gagamit ng salitang taong bayan. Pag mga NPA ang gumagamit, huwag niyong paniwalaan. Talagang yun yung ginagamit nila, yung bayan Akbayan, bayan, puro bayan, bayan. Pero gas-gas na po yan. Alam naman na ng taong bayan, yung mga NPA, talagang ginagamit nila yung mahihirap, maralita, bayan. Ginagamit nila yung bayan. Pero gas-gas na po. At alam na ng taong bayan yan, yung mga ugali ng mga party list na yan. So, hanggang 2028, talagang talagang labanan yan. Kaya lang, dehin na naniniwala sa inyo ang taong bayan. Hanggang dito na lang po muna. Maraming salamat sa pagsuporta. See you po next time. Bye-bye. Love you.